with a prayer. Tayo po'y manalangin po sa ating Panginoon. O Diyos naming banal, makapangyarihan sa lahat. Diyos naming tapat, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa pag-isip mo. Salamat, Panginoon, sa kapahingahang binibigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa biyayang buhay, Panginoon, dito. Maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, mag-aalip po niya ang aming papuling pagsangka. Mga handog namin sa iyo, O Diyos. Salamat po namin na kalugdan mo at ang gabi po, Panginoon, ang mga awitin ito, Panginoon, ang mga bagay, Lord, na inaalip po namin sa iyo, Panginoon. Hayaan mo rin, Panginoon, na mapuspusto kami, Panginoon, ng iyong dakila, ng iyong banal na presensya, Panginoon, sa umagang ito. Magbuhos ka ng biyaya, Panginoon. Magbuhos ka ng pagpapala, O Diyos. Magbuhos ka ng kalilingan, Panginoon. Magbuhos ka ng knowledge ng Kristo, Panginoon, sa panambahan ito. Magbuhos ka ng kalakasan, Panginoon. Magbuhos ka, Panginoon, ng katagumpayan, Panginoon, sa panambahan ito. Biyayaan mo kami, O Diyos, sa aming pong pagpupuli pagsamba, Panginoon. Ito po ang aming maitaas, Panginoon. Ito po ang aming makita. Ikaw, Panginoon, ang mahalaya namin, Panginoon, na mga hain, Lord, na prepare po namin, Panginoon, sa araw ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Lahat po ng papuri, lahat ng awitan, lahat ng pagsamba, Panginoon, at lahat ng alay po namin, Lord, ay ibibigay po namin sa iyo. Tanging sa iyong badal na pangalan. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo tumabas ng mga kapatid sa ito ng ating Panginoon. Sabi po sa Exodus chapter 22 verse 29, huwag mong ipagpapaliban ang paghandog mula sa iyong ani at mula sa batas na iyong ubas. Ang panganay mong anak na lalaki ay ibibigay mo sa amin. Sabi niya mga kapatid, huwag mong ipagliliban ang paghandog. Bakit? Sabi po lang sa next slide, God calls us to give without delay. Deserve po ng Panginoon, mga kapatid, ang first and finest version natin. Deserve po ng ating Panginoon ang pinakaunang, mga kapatid, na pag-aaral po natin. Hindi yung latak, hindi yung tira-tira. Deserve po ng ating Panginoon ang the best na version po ng kanyang mga anak. May isang kabataan, mga kapatid, na nag-message sa akin last time. Sabi niya, Ate Maria, sorry po, kasi narinig po ako sa update kasi super busy ko po ngayon. Sa isip ko, mga kapatid, sa sobrang busy natin, mga kapatid, totoo naman yun, marami po tayong mga bagay na ginagawa. Maaari sa trabaho natin, sa pag-aaral natin, sa business, or work in general, mga kapatid. Pero sabi dyan, mga kapatid, God calls us to live without delay. Huwag natin ipagpapaliban ang alay po natin sa ating Panginoon. Huwag natin ipagpapaliban ang paghahandog po natin sa ating buhay ng Diyos. Because our God don't deserve, mga kapatid, yung mga tira-tira po na pagpupuli. Our God don't deserve our leftovers, mga kapatid. Our God deserves our first and finest worship. Kaya sa umaga po ito, mga kapatid, ayun po ang binibigay natin sa aming buhay ng Diyos. Nung na-receive namin, mga kapatid, yung line-up for the whole month of June. At nabasa ko yung line-up for the first week, kayo yun, mga kapatid. Pinlist ko siya agad. At isa lang ang napagtan ko sa mga awitin na yun, mga kapatid. Kung gagawin po natin ang message po ng mga katapong aawitin natin, mga kapatid, makikita natin ang mag-uumang po nakatapatan ng ating Panginoon. Kaya kahit sobrang busy mo ngayon, kahit sobrang marami kang ginagawa ngayon, deserve pa rin po ng ating Panginoon ang hindi tira-tirang worship. Deserve pa rin po ng ating Lord na hindi po tayo nag-delay sa ating pong pagsamba, mga kapatid. At yun po ang gagawin natin ngayon, to give God our first, finest, and the best worship. Tayo po yung alis natin.
Biyaya mo ay aking nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan kapag hanggang tunay. Sa bawat araw
Palakpakan po natin mga kapatid ang ating tapat at dakilang Diyos. Ang ating Panginoon ay tapat noon hanggang ngayon nananatili pong tapat ang ating Panginoon. Minsan pa po malakas na palakpak para sa ating buhay Diyos. Sabi sa Psalms 89:1, di ba sabi ni Ate Val? Tayo pag-reload po rin mga kapatid sa ating buhay na Diyos sa umagang ito. Sabi po sa Psalms 89:1. Sabi po dito, aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon, magpakailanman, talapakan niya ako natin ang ating buhay na Diyos. Aking ipababatid ng aking bibig ang iyong pagtatapatan sa lahat ng salit-saling lahi. Pag-ibig po natin mga kapatid sa ating awitin ngayon, ang katapatan po ng ating Panginoon. Handa na po ba tayong lumuntad? Pumalakpak po, umawit ng malakas sa ating buhay na Diyos. Aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon, magpakailanman, aking ipababatid ang aking bibig ang iyong pagtatapatan
continue to praise His name, as we continue to worship and remember His goodness, patuloy po tayo kakawin sa Panginoon. Muli po natin alalahanin ang lahat ng kabutihan sa atin ng ating Panginoon. Ano ang pong sitwasyon, ano ang pong hapon, ano ang pong bagyo ang dumating sa ating buhay. Naniniwala po ba tayo na napakabuti po ng Panginoon? Yes! Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayo bawin. Patuloy po tayo lumundag. Patuloy po tayo sumigaw sa ating nag-iisang dakilang Panginoon. Hallelujah.
kapatid, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang karanasan kung paano pinaranas ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Marahil sa mga nagdaang panahon ay nakaranas po tayo ng mga kanya-kanyang pagsubok. Marahil may mga pagkakataon na minsan naranasan natin na wala po tayo makapitan at palapitan. Pero napakabuti ng Diyos, mga kapatid, dahil meron siyang sariling kapananagan. Kung paano siyang kumikilos at kung paano niya pong pinaparanas sa akin yung kanyang kabutihan. Kung paano niya pong bibigyan ng tugon at solusyon yung aking pong mga panalangin. Kung naman nakaraang araw, ang problema po natin ay meron po tayo sakit at karamdaman. Pero kung titignan po natin ngayon ay unti-unti na po tayo nakakaranas ng kagalingan at kalakasan. Kung ng mga unang mga nagdaang buwan, nakakaranas po tayo ng problema pinansyal, pero pinapakita ng Panginoon kung paano siya gumagawa ng paraan para solusyonan yung mga kakulangan sa buhay po natin. Kung noong mga nagdaang buwan, nahihirapan po tayo humanap ng trabaho, pero pinapakita ng Panginoon kung paano siya kikilos at bibigyan tayo ng napakagandang oportunidad. Kung naman nagdaang araw, ang problema mo, wala kang pang-enroll, wala kang pabayad ng tuition fee, pero magugulat ka na lang mga kapatid ngayon, kumpleto na pala lahat ang kailangan mo sa school, papasok ka na lang. Kung naman nagdaang araw, ang problema mo parang naglalamig ka sa Panginoon, nawawala ka ng faith. Pero maraming salamat sa mga ganitong pagkakataon kasi dito po pinapakita at pinaparanas sa Panginoon yung kanyang presensya. Kaya sa umagang ito mga kapatid, as we continue to worship the Lord, let's remember yung kanyang kabutihan, paano po siya naging tapat, banal, mabuti sa atin pong mga buhay. Muli po natin alalahanin lahat po ng mga bagay na bigay po sa atin ng Panginoon kung paano niya pong sinagot yung atin pong mga panalangin. God is letting us right now, Panginoon, mga kapatid, na wala tayong ibang malalapitan kundi siya lang. Sa mundong ito na napakagulo, napakaraming pagsubok, hindi na natapos-tapos na pagsubok. Papalan tayo mga kapatid sa pagkakarito tayo, kasama natin ang presensya ng Panginoon. Sa ating po pag-aawitan, itaas po natin ang ating mga kamay, ang ating mga tinig sa Kanya. Ipagpasalamat po natin yung mga miracles na dinala ng Panginoon sa ating mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakapakabuti mo. Maraming salamat sa pagkatindi mo kami iniwan. Mula noon hanggang ngayon, ikay nanatiling tapat. Ikay hindi nagbago. Walang salitang salamat, Panginoon, upang maibalik namin sa iyo ang kabutihan mo. Alin namin sa iyo ang aming puso na pulang-pulang na pag-ibig para sa iyo. Mga pusong handang magpuri, ialay sa iyo ang aming mga buhay.
kapanganakan. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, naniniwala kami na hindi po dito natatapos ang kabutihan ko. Patuloy na po magdadala sa amin ng iyong mga himala at pagpapaalam. Ngayon, salamat, Panginoon. Salamat na po namin, kailangan na po namin ang lahat ng bigay at pagpapaalam at pagpapaalam po sa amin. At sa ito, Panginoon, ay alay at hatid namin sa iyo ang aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Muli samahan mo kami sa umagang ito at ibatid mo sa amin ang iyong aral at mensahe sa araw na ito. Muli, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang pinakamanginang na papuring parangal at pagsambag na po aming dalangin sa pangalan ni Jesus sa lahat po na ay magsabi na Amen!